Good morning mga kabayan. Sensya na sa hairstyle ko. Naglagay lang ako ng ganito para maging open yung face ko, no, para hindi siya istorbo sa trabaho ko. So, today it's a Wednesday and July 8 ng 2026. So, what's up guys? Long time no vlog. And for today's video, napakita ko sa inyo ang mga konting gawain dito sa aking trabaho. Okay? So, tara! So, tapos na siya. Hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko siya nilagay. And 15 minutes lang siya. No? Ito yung mga program niya. May 15 minutes na super 15. At ito yung temperature niya kung gusto mo ng mainit na tubig para mamatay yung bacteria. At ito yung spin niya kung ikot, kung anong ilang kailangan mo kung mas malakas. Diba? At ito yung pinaka-start niya. Ayan, ilalagay natin sa labas. Isasampay na natin siya. At itong sa dryer na to, kahapon pa yun, no? Hindi siya na dry ng gusto, kaya inulit ko siya. Okay, let's start. Dadaan tayo dito sa sala, living room ng aking trabaho. At dito ko isasampay sa labas sa terrace. Ayan, ito yung mga nilabhan ko kahapon. Yan yung bedsheet ng alaga ko. Ano siya, matagal siya matuyo kahit mga 2 to 3 days pa yan. Kasi ano siya, rubber siya. So, tingnan mo, basa pa rin siya sa loob. Matatapos pa yan siguro ng Friday. At ito yung sa ano ko, mamaya tuyo na yan, kahapon pa yan. Ito naman sa alaga ko. Kaya, kita ko na sa inyo ang pagsampay ng towel. Isang kamay lang ako kasi wala akong phone holder. Kaya sensya na kung paisa-isang kamay lang ako mag video. Mabilis lang to, no? Mabilis lang to. Medyo hirap nga dahil ginagawa ko lang siya ng isang kamay, dahan-dahan para hindi naman magkamali. Mainit dito, no? Mainit, guys. Kasi summer na nga. Sa tingin ko 30 degrees palagi dito. This week na to, puro 30 degrees. Sobrang init, tsaka nakakasunog ng balat. So, yung facial care natin, yung skin care natin, kailangan laging may SPF. Strong SPF siya. Kaya mga girls, mga beshi, kailangan ng SPF paglalabas. So, yan, tapos na siya, no? 2 towel lang siya, tsaka 2 red shirt ng amo kong babae. So, ito yung pinakalabas ng terrace. Ito yung pinaka-highway, expressway ng Israel. Ito, tawag nilang Ayalon Highway. Yan. Then, papuntang north-south, doon, center, papuntang Tel Aviv. So, let's go na. Mainit na dyan. Yung masunog ang aking pagmumukha. Ayan, napakita ko sa inyo yung mga prepare ko para sa alaga ko every morning. Ito yung mga gamot niya. Ayan, every morning ganyan ang ginagawa ko. Kung makikita niyo siya, meron siyang mga tubig, no? Kasi hindi na malunok ng alaga ko. Kasi every time nabibigyan ko siya ng ganito, niluluwa niya. Hindi niya malunok. So, para naman mapadali, yan na lang, dinudurog na namin. Yan na ang idea ng amo kong babae. Ito, inukuskus din niya kasi, hindi kasi pwedeng ihalo to ihalo sana. Pwede ko rin siguro ihalo. Oo, tama. Hindi na ilalagay sa damit niya. Okay. So, ito yung Rowlin, no? Rowlin, iniinom niya yan every 3 times a day kasi meron siyang plema plema siya, hindi siya inuubo palagi. Pagka lang, kasi hindi niya alam ilabas. Ito yung Rowlin. Tapos ito naman yung tubig niya na may Normalax.
Ang ibig sabihin ng Normalax, ito, powder. Powder siya guys, no, na pampatae. Hindi na kasi makatae din ng regular yung alaga pag matanda na, di ba? At ito yung prunes. Nalagay ko siya sa, at binibigyan ko siya ng 3 piraso. Pampatae din. At ito, ang aming lamesa. Ito, dito kumakain ng alaga ko. Tinatakpan ko siya kasi malangaw na, summer na. Yan. Ito ay isang yogurt na may blueberries. At ito ay isang pasta. Ninalagyan ko ng white cheese at saka cream cheese. At ito rin ang kanyang gulay, vegetable, no? Isang cucumber, isang bell pepper. At tikman ko siya. At isang kamatis at yung kape niya. At hindi siya pwede kumain palagi ng tinapay kasi mahirap na nga yung digestion niya. So, yung diet namin sa kanya, yung kumain yung tinapay palagi. Ito lang bibigay ko sa kanya mamaya. Ito nga, Robelac, no? DNF, the meal niya. Binibigyan ko siya ng magandang pampalasa para maging masaya siya. So, ito ang kabuuan ng aking working place. Ito ang bahay ng aking amo. Medyo hindi siya ganun kagandahan, no? Hindi siya ganun kadisenyo kasi may edad na rin yung mga amo ko. Tsaka may sakit nga yung alaga ko. So, yung amo kong babae, hindi na siya magsaaksaya pa ng panahon na bumili ng mga magagandang gamit, no? Hindi nga naman na ito lang naman yung yung mga ginagamit, mga kasangkapan sa tuwing may okasyon. So, papakita ko sa inyo ang alaga ko. Tulog pa siya. Mamaya ko pa siya gigisingin, no? Kasi ito yung kwarto ko, no guys. Ayoko muna pakita dahil magulo siya. At ito yung toilet ko. Hindi ako naliligo dyan. Meron kaming CR doon na pwede akong maligo doon. At ito ang aming home shelter. Ito ang kwarto ng alaga ko. Tsaka ng aming babae. Ito ang aming shelter. Pagka may bomba. Ayan, dito kami nagtatago. Pagka noong war, noong panahon ng war, mainit ang gera, dito kami palagi pag may sirens, no? Pag may sirena na, dito kami tumatakbo ng mga alaga ko at saka ng amo ko. So ayan siya, tulog pa, hinihilik pa, hindi ko muna siya pwedeng istorbohin at mawawal, nagbiging bad mood na naman. At dito ko siya pinapaliguan at ayun ako, hello, ayan, no? So, yun lang. At mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ko pakainin yung alaga ko. Dito rin ang aking office. Ang sabi kong office, dahil dito ako nagluluto. Ito ako nagluluto. Ayan. Ito yung aking lababo. At ito ang coffee machine. Sarap ng coffee nila, the best. Ito ang aming water dispenser. At ito yung shake na namin. Shake machine. Shaker. Di ko alam kung yung sabihin niya, no? Basta yan. Ito, dalawa yung coffee machine namin. Ito galing kasi sa anak niya. Ito rin galing sa anak niya dahil nga inipat na ng New Zealand noong February. Iniwan na niya dito sa mother niya ang mga gamit na mapapakinabangan pa. So, yun lang guys. Thanks for watching. Kita-kita kits tayo mamaya ulit. Bye-bye.